Walang kaduda-duda, sagana tayo sa mga mahuhusay na boksingero. Pero sagana rin tayo sa mga sport kung saan napapakinabangan ang mga puwersa ng kalikasan. Tulad ng alon sa dagat, agos ng ilog, at katulad ng sa story natin ngayon, ang malakas na ihip ng hangin. Sky's the limit pagdating sa paragliding dito sa ating bansa, lalo na tuwing Enero hanggang Marso, kung kailan malakas ang ihip ng hanging amihan. Ang kailangan mo lang ay yung paragliding gear at ang tatalunan mong bangin o escarpment. Pag meron ka ng mga ito, ride the wind and fly high. Iba yung na-experience mo na kung airborne ka. Kasi hindi nakatapak yung paa mo sa lupa eh. So, suspended ka sa hangin. Tapos, napakatahimik. It's just you and your wing and the wind. So basically, it's free flying. Thrill, it's height, adrenaline. It's the fear, di ba? Of fear of heights. Parang you have a different sensation. It's three-dimensional. Floating, you're soaring. Parang meron kang pakpak. Feels like Superman. But it's not a bird. It's not a plane. It's not Superman. It's Buko Raimundo, isang air sports enthusiast. My full name is Randel Raimundo, but my friends call me Buko. I'm into paragliding, speed flying, kiteboarding, and paramotoring. Parang air sports. Parang I would consider myself into air sports. Well, nagsimula kasi ako as mountaineering about 10 years ago. Gusto mo more challenge. So nagkaroon ng adventure racing. Tapos pumunta ako sa scuba diving. After a few years of doing that, na-discover ko yung sport ng kiteboarding. So kiting siya. Pero bago nun, nag-skydiving muna ako. And then eventually, may mga nakilala ko na nag-introduce sa akin sa paragliding. Parang, uy, it's like half skydiving and flying. So, yun, sinubukan ko. Mahigit 10 taon na, may unang grupo ng paraglider pilots dito sa Pilipinas. Kaya lang, maybe they got bored of it. Pumunta sila sa ibang klase ng air sports, like yung mga microlight, yung may mga makina ng mga lumilipad. So, it died down. Sinikap ng grupo ni Nabuko na paliparing muli ang tila nakalimutan ng sport. While you're one of the few people who's doing it here, it gives you a new avenue and opens up a new playground. Kumuha ko ng course sa paragliding sa Bali, Indonesia. Kasi yun yung pinakamalapit dito sa Pilipinas. And then, mas consistent yung hangin doon. Tsaka may schools talaga sila. Dito sa Pilipinas, naghahanap kami talaga nag-scout kami talaga ng mga lugar na pwedeng pagliparan. Paragliding, it's like surfing. So it's a nature sport. You use the wind as your power. It gives you energy to fly. The sun is there and heats the ground, so it creates thermals that you can use as invisible elevators. Pinalilipad ang paraglider ng thermals, ang hangin na pinainit ng araw na mula sa lupa. Habang may umaakyat na thermals, patuloy na lilipad at aakyat patungong ulap ang paraglider. So, nandito tayo sa fly site. Dito tayo sa landing strip.
or landing spot. Ang simulation niya is pag in-inflate mo yung canopy dito dun sa slope, yung hangin is dapat punta directly hitting the slope of the mountain. So imagine mo yung hangin parang tubig, pag tumama siya sa slope, nagkakaroon ng updraft or nagkakaroon ng lift. So pag in-inflate mo yung canopy dito, and then pumunta ka towards the edge or dun sa corner, nagkakaroon ka na ng parang natural lift. Ikinalat ni Nabucco ang kanilang mga natutunan mula sa Indonesians at mula sa kanilang mga natutunan sa kanilang pagpapalipad sa mga fly sites dito sa Pilipinas. Ngayon, isa si Bucco sa iilan-ilan sa ating mga lisensyadong paragliding pilots. We're really trying to promote the sport. Nag-i-invite kami. That's why we bought the tandem wing para may ma-experience ng iba. Maski hindi ka pilot, you can just ride. Anong maganda dito sa paragliding is hindi siya lang pang bata. I saw pilots like 60 years old, 65 years old, I think the youngest na nakita ko na lumipad is I think 9 years old or even there's mas younger pa. It takes about 5 days to learn how to do the initial inflation, yung canopy control, kiting the wing, practice na mag-gear up ka, assessing the site. You're trained to understand, parang you have to be equipped by yourself kung ano talaga yung safe and not safe. It's like any other sports na, meron ding mga dangers that goes with it. Kaya lang, most of the time, itong sports na to, it's more of, your judgment, your decision. It's decision making. With paragliding, the challenge is you have to work with nature. So, minsan pupunta ka sa site, sa fly site, ngulan, so no flying. Pero kapag maganda na ang panahon, it's time to take to the skies. Dalawa yung klase na take-off na tinuturo sa amin. Yung una is yung old school na front launch. Nasa likod mo yung wing, tapos nakaharap ka kung saan ka tatakbo, kung saan ka tatalon. So yun yung tinatawag na front launch. Ginagamit to pag mahina hangin or pag halos walang hangin. Tapos yung second take-off is yung reverse. Pag may hangin na, mas madali siya kasi mas nakikita mo yung wing mo. Natatansya mo, tapos alam mo kung saan siya babagsak, so doon mo i-adjust yung mga risers mo. And then, pag stable na yung wing mo, tsaka ka haharap sa harapan mo. So, tsaka ka lilipad. It's very important for a sport like this na meron ka ring body or may communicate ka sa baba. Like here, we have a radio just to have communication between the pilots para kung saan man napunta or magtatanong kumusta ba dyan sa taas, kung may problema siya. Sometimes the wind is sometimes unpredictable. So, nabibigyan mo yung lumilipad na, malakas ang hangin dito, huwag kang masyadong lumapit sa ridge, ganun. And one thing also is yung picking up or nag-land ka doon, are you okay? Pero ang pagkadelikado ng sport ang siya ring pang-akit nito. Kaya isang malaking karangalan kay Bucco ang maging isa sa mga elite air sports pilot sa bansa. Early March, we got invited by the Malaysian paragliders to climb up the highest mountain in Southeast Asia. It's Mount Kinabalu. That's in Kota Kinabalu. It's 14,000 feet high. So it took us a day and a half to climb up. So it's really cold. It's about 7 degrees dun sa summit. We lay down our gliders to fly down before the sunrise, almost sunrise. So bago pa lang mag-pick up yung weather. And we're lucky there are 2 Filipinos. There are only 2 Filipinos who first done it. Out of 20 pilots who were involved in the activity. Last year, sumali ako sa 3 competition. Mainly yung sa accuracy sa Malaysia, at saka 2 sa Indonesia, yung cross country. Doon sa competition yun, nagkaroon ako ng world ranking. Nagkaroon ako ng parang na-recognize ako sa FAI. Higit sa individual nilang mga ambisyon, may panibagong hamon. Dating SEA Games is November. So,
We're still trying to form a group or train our local pilots to be part of the SEA Games. Kasi yun nga, ang Pilipinas is recognized na. Malaki ang nakikitang potensyal ni Buko at Jason sa mga susunod na Pinoy paragliders. Marami kasing flying site. We went to the north, meron mga flying site. No? We went to Visayas, meron din. We went to Bohol, nakalipad kami doon. We went to Mindoro, Abra de Ilog, nakalipad kami. Sa Dumaguete, may flying site. Malaki yung potential kasi marami nga tayong bundok. Dito sa Pilipinas, bago pa lang siya, very young. Darating siguro ang panahon na pupunta ka dito, siguro there's 20 na lumilipad or more na sabay-sabay lumipad. Nag-iip tayo minsan na lumilipad tayo. Ngayon, na-realize mo na yun sa reality. Para ka ng ibon, lumilipad. Gusto ko lang po, marating ko yung pinapangarap ko talaga, yung maglaro ko sa Olympic. Magsisikap ako para makuha ko yung goal ko na gusto sa buhay. Basta ako, kung habang nakatayo pa ako, boxing pa lang po. Boxing ng boxing. World Boxing Hall of Fame. 1993 International Boxing Hall of Fame, the greatest world junior lightweight boxing champion in WBC history. Yan ang tinaguriang The Flash na si Gabriel Elorde. Nakuha ni Elorde ang kampyonato sa 130-pound division noong March 16, 1960 nang pabagsakin niya si Harold Gomez ng Amerika sa laban na ginanap sa Araneta Coliseum. Sa kanyang buong boxing career, nakapagtala ng 79 wins si Elorde at record na longest reigning world junior lightweight boxing champion.